On reality, kung papabayaan natin yung kasa ang magpresyo sa kada PMS natin, mapapagastos talaga tayo ng malaki sa kada PMS natin. Actually, itong question na to ay naitanong lang at paano daw siya makakatipid sa PMS sa kasa. Ako, okay ako dun sa recommended nila na interval ng PMS. May mga dealer na ang recommendation is every 5,000 kilometers or 3 months. Meron namang mga dealer dyan na every 6 months or 10,000 kilometers. So kung yun yung binibigay sa inyong standard, sundin ninyo yun. Okay. Now, paano ba tayo makakatipid sa pagpapa-PMS sa kasa? Normally, pag tayo ay magpapa-PMS sa kasa, may quotation naman yan. And pag may nakita kayo dyan na mga word na flashing, additives, or cleaning, i-confirm nyo muna sa inyong service advisor kung dapat ba siya talagang gawin, pwede ba siyang ipatanggal, o pwede ba siya sa next PMS mo ipagawa. Kumbaga para hindi magsabay-sabay yung gastos. Kasi may mga additives naman, may mga flashing naman, may mga cleaning naman na hindi naman talaga required na gawin. May mga pwedeng after 5,000 kilometers pa. So para hindi malaki yung gastos ninyo, i-check ninyo kung pwede ba siyang mas i-extend pa o pwede ba siyang hindi na lang ipagawa. Now, ito naman in terms of change oil. Kung ang standard ng inyong kasa ay every 10,000 kilometers or 6 months ang kanilang PMS, okay na mag-fully synthetic kayo. Now, kung yung standard ng kasa ninyo is every 3 months or 5,000 kilometers ang PMS, pag-isipan ninyo kung magmi-mineral lang kayo na oil or magpo-fully synthetic kayo. Pero ito yung isang medyo scam dyan, ano? Pag nagpa-fully synthetic kayo, which is dapat good siya for 10,000 kilometers or 6 months, minsan nagpapabili sa inyo ng 1 litrong oil na pang top up. Unfortunately, hindi mo pwedeng gamitin yung natirang oil before. Kailangan mo talagang bumili ng 1 litro. So kung paano kung 4 na litro lang naman yung oil mo, so bibili ka pa ng 1 litro na ang ibabawas lang naman nila most of the time is not more than half a liter. So sayang yung kalahating litro. So yun mga paps, no, sana nakakuha kayo ng konting idea kung paano makakatipid sa PMS sa kasa. Sundin niyo pa rin yung recommended nilang PMS o yung interval, pero makipag-usap kayo para mas makatipid kayo.